Hello mga bata! Kamusta? Muli, ako si Teacher Jella, ang bagong magtuturo sa inyo ng kwento. Ready na ba kayo? Ano po yon? Wala akong marinig. Kapag ka sinabi kong ready na ba kayo, ang isasagot nyo ay, oh, yes! Okay. Ngayon, ready na po ba kayo? Oh, yes. Very good! Ngayon, bago tayo magsimula, tayo ay mananalangin. Nagpe-pray po ba kayo? Okay, very good. Number 1, paano nga ulit mag-pray? Pagdikiti ng kamay, 2 yuko, 3 pikit, at walang makikipag-usap sa katabi. 1, 2, 3. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming mapakikinggan. Panginoon, nawa po, marami po kaming matutunan ngayong araw. Kayo po ang manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Siyempre, dadako tayo sa ating pag-aawitan para tayo ay ganahan. Alam niyo po ba yung read your Bible? Okay. Sabi sa awit natin, read your Bible. Kaya naman, dapat tayo ay nagbabasa ng Bible. Kaya, read your Bible. Ready? Sing. Read your Bible, prayer every day, prayer every day, prayer every day. Read your Bible, prayer every day, and you grow, grow, grow. Neglect your Bible, don't ever pray, don't ever pray, don't ever pray. Neglect your Bible, don't ever pray, and you shrink, shrink, shrink. Okay, sabi sa awit natin, kailangan tayo po ay nagbabasa ng Bible sapagkat pag nagbabasa po tayo ng Bible, tayo ay mag-grow. At kung hindi naman po, tayo ay lulubog. Gusto niyo po bang lumubog hanggang impyerno? Ayaw, diba? Okay, dadako na tayo sa ating recap. Naalala niyo po ba ang ating kwento last week? Sino pong nakakaalala dito? Okay, ate, ano po yon? About kay Moses. Nung tinulungan siya ng Diyos na palayain ang mga Israelita. Ngayon, di ba, sumamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Ngayon, pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya at tinulungan sila ng Diyos na mapalaya mula sa mga Filisteo. Kaya naman, tinapon nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon naman, sa ating kwento, matutuhayan natin ng kung paano nga ba tinulungan ng Diyos ang mga tao na magkaroon ng pagkain. Okay, ready na po ba kayo? Oh, yes, very good. Isa pa nga po, ready na po ba kayo? Oh, yes. Okay, sa ating kwento, ngayong araw, pinamagatan po ito, makakatulong tayong pakainin ang mga nangangailangan. Isa pa nga po, makakatulong tayong pakainin ang mga nangangailangan. Sa pagsisimula ng kwento, si Jesus ay nagturo sa mga tao. Maraming tao ang pumunta doon para makinig sa kanya. Ngayon, natapos na yung pagtuturo niya, may lumapit yung kanyang mga alagad. At sinabi na ang mga tao ay nagugutom na. At sinabi nila na maaari na natin silang pauwiin para kumain sa kanilang mga tahanan. Ngunit, gusto ni Jesus na ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung mayroon bang isang tao na may dalang pagkain. At sumagot ang isang alagad at sinabi, mayroon pong bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda.
At sinabi ni Jesus sa kanila na palapitin niyo siya rito. Ngayon, pinalapit ng alagad yung bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. At kinuha iyon ni Jesus para ipag-pray. Ngayon, pagkatapos na mag-pray ni Jesus, pinabigay ng mga alagad ni Jesus ang mga pagkain doon sa mga sa lahat ng mga nandoon, at pinakain nila yung mga lahat ng tao na nakinig kay Jesus. Ngayon, pagkatapos nilang pakainin ang lahat ng tao doon, dahil meron doong mga 5,000 na lalaki at mayroong mga babae at mga bata. At lahat ng yon ay napakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At alam nyo po ba, pagkatapos nun, ay kinuha ng lahat ng alagad ni Jesus ang mga natirang pagkain. At mayroon pa silang nakuhang 12 basket na may lamang 5 tinapay at 2 isda. Diba? Sa kwento natin, nakita natin na may isang bata lang na may dalang 5 tinapay at 2 isda, pero napakain niya yung lahat ng mga tao doon na nakinig kay Jesus. Diba sinabi sa kwento natin na mayroong 5,000 kalalakihan at mayroon pang mga babae at mga bata. Ibig sabihin, hindi lang 5,000 yung pinakain ni Jesus. At dahil doon, ang mga taong nandoon ay nagtiwala kay Jesus. Ngayon, di ba tayo kapag nananalangin tayo, may mga bagay na hindi ibinibigay sa atin. At minsan tayo ay nagagalit. Di ba? Kasalanan po yun kasi hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, bukod sa hindi pagtitiwala sa Diyos, ano pa po yung mga ibang uri ng mga kasalanan? Ano po yun, ate? Nagnanakaw? Ano pa? Nagsisinungaling? Ano pa? Sumasagot sa magulang? Tama kayo, lahat yun ay kasalanan. Ibig sabihin, alam nyo po yung mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat po yun na sinabi nyo ay kasalanan. At saan mapupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Gusto nyo po bang pumunta sa impyerno? Ayaw po. Anong meron sa impyerno? Merong uod na hindi namamatay. At merong apoy na hindi namamatay. Gusto nyo bang pumunta ng impyerno? Patay na kayo pero napapasok pa kayo at may sugat-sugat pa kayo. Gusto nyo po ba doon? Ayaw po. Paano po yan? Lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin, pupunta tayo ng impyerno? Yes po, pupunta tayo. Pero, dahil mabuti ang Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para bayaran lahat ng kasalanan natin. Ano yung ginawa kay Jesus? Siya ay ipinako sa krus para bayaran lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At may ino-offer siya sa ating regalo. Ano nga po ulit yon? Buhay na walang hanggan sa langit. Ngayon, gusto niyo po bang tanggapin yung regalo po na yon? Okay, sino dito gustong tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Okay, sa lahat ng nagtaas ng kamay, mananalangin po tayo. Okay, let's pray. Paano nga po ulit mag-pray? 1, 2, 3. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kwento na aming napakinggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa. Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, kayo po ang manguna at maghari sa aking buhay. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan.
In Jesus' name and pray. Amen. Saan natin pinapasok sa Jesus? Sa puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kailanman ay di na siya mawawala sa atin. Okay, bago tayo magtapos, ngayon, meron na pong niready dito na memory verse. At kung sino yung makakapag-recite, ay siya ay magkakaroon ng prize. Ngayon, ang ating memory verse ay nagmula sa Proverbs 22:9. Ano nga po ulit yon? Proverbs 22:9. He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread of the poor. Isa pa nga po, Proverbs 22:9. He that hath a bountiful eye shall bless, for he giveth of his bread to the poor. Ibig sabihin lang po nun ay, kapag may nakikita tayong nangangailangan ng pagkain, dapat ay tulungan natin para tayo ay i-bless ng Diyos at bigyan pa niya tayo ng marami pang pagkain. Okay, naalala niyo po ba na dapat kapag may nakikita tayong nangangailangan ng pagkain, dapat ay ating bigyan. Kaya ngayon, dito po nagtatapos ang ating kwento. Nawa po, marami po kayong natutunan ngayong araw magsimula sa ating kwento hanggang sa ating memory verse. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo para sa ating panibagong kwento. Ako po si Teacher Jella at nagpapaalam na po ulit sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye!